Hoy, gumising ka na! Lagot ka kay Lolo Mel kapag hindi ka nag-report sa opisina ngayon. Nalimpungatan si Brett sa boses na yon at sa marahas na pagyugyo sa balikat niya. Hindi pa man siya nagmumulat ng mga mata, ay sumasama ng timpla niya. Hindi niya inalis ang pagkakatalukbong ng manipis na kumot sa katawan niya dahil hindi siya lasing sa umagang iyon. Ay mabilis na luminaw sa utak niya ang nangyayari at kung sinong babaeng nanggigising sa kanya. Hoy, ano ba? Gumising ka na sabi. Kapag ako na late nang dahil sa'yo, inis nang sabi ni Aya. Will you just shut up? Manas na sabi ni Brett sabay bangon. Lumangit-ngit ang maliit na kama niya. Hindi pa nga ako nakakatulog ng maayos because this bed is so small and uncomfortable. Sobrang init pa, angin ni Brett. Yun ang totoo, kahit anong tulog ang gusto niyang gawin kagabi, ay hindi niya magawa. Hindi ilang beses na ginusto niyang umalis doon o tumawag sa mga kaibigan niya para sunduin siya o kaya ay bumalik sa unit niya. Pero tuwing naalala niya mga sinabi ng lolo niya ay hindi niya yun magawa. Kilala niya ang lolo niya, hindi nito ugali ang mambluff. Lahat ng sinasabi nito ay totoo. Isa pa nang halughugin niya ang maliit na bahay na yon ay hindi niya makita ang cellphone niya. Ang wallet niya ay 3,000 lang ang laman at wala lahat ng ATM at credit cards niya. Saan siya pupulutin kung aalis siya? So he chose to sleep. Pero alas 4 na niya nagawang manakaw ang tulog dahil sobrang init. Inubad na nga niya lahat ng damit niya at brief na ang tinira niya para makatulog siya. Tingin niya kalagitnaan ng tulog niya lumamig ng paligid at nagawa na niya magtalukbong ng kumot. At kung kailan napapasarap ng tulog niya, saka naman siya ginigising ng babaeng to. You'll get used to it, sabi pa ni Aya na ikinalingon niya rito. Nakataliko dito sa kanya at kasalukuyang binubuksan ang cabinet niya. Naka-office uniform ito na gaya nung una niya itong makita kasama si Letty. Bumangon ka na dyan, please lang ayokong malate. Tsak na pagagalitan ako ni Mrs. Ramos kung sakali, sabi pa nito. Napabuga na lang si Brett ng hangin at tumayo. Pag-uwa ay natigilan siya nang maalalang nakabrief nga lang pala siya. Napatingin siya kay Aya na humahatak na ng polo at slacks sa cabinet. Sa kabila ng iritasyon niya, hindi niya naiwasang mapangiti sa kalokohang biglang pumasok sa isip niya. Patuloy pa rin dito sa pagsasalita pero hindi na niya iniintindi yun. Lumakad siya palapit dito. Nang nakatayo na siya sa mismong likod nito ay nalanghap niyang mabango at preskong amoy nito. Hindi niya masasabi kung pabango ba to o ang sabon na ginamit nito but he liked her scent. It gave him the urge to go nearer to her and nuzzle her neck. Ano, hindi ka pa ba maliligo? Inis nang sabi ni Aya at biglang humarap sa kanya. Nagulat ito't nalalaki ang mga matang na paatras. Bakit ka nandyan? At bakit ka nakahubad? Garalgan na sita nito. Napangiti si Brett. He had the satisfaction to get the reaction he wanted from her. Napansin niya mula pa kahapon na kahit lagi itong mukhang inis sa kanya ay minsan nakikita siya ang pasimpleng pagtitig nito sa kanya. Sanay naman siya sa titigan ng mga babae meron kung ano sa tingin nito sa kanya na nagbibigay sa kanya ng ibang pakiramdam. At ang expression sa mukha nitong kapag naka-cuff off guard, ito gaya noong hinalikan niya ito. Priceless. Nang maalala ni Brett ang halik na yon ay bahagyang nawalang ngiti niya at napatingin sa mga labi nitong may bakas ng lipstick. She had the sweetest lips he had ever tasted in his whole life. It sounds cliche but it's true. Sa dami ng babaeng nahalikan na niya, ito lang ang halos magpawala ng katinuan niya. To think na isa itong estranghera sa kanya at ngayon parang gusto na naman niya itong ikulong sa mga bisig niya at sakupin ng mga labing iyon. Bakit ganyan ka na naman makatingin ha? Anong balak mong gawin? Sabi ni Aya sa mas malakas na tinig. Natauhan si Brett at ngumiti. Balak kong maligo. I just want you to know how dangerous it might be for a woman to come inside a man's room without permission. Aniyang nilapit pang mukha dito. Naramdaman niya ang paghigit nito ng paghinga. Not that I hate to wake up and see you inside my house. I just want you to know that I always sleep naked. Pabulong pa sabi ni Brett. Pinigilan niyang matawa nang makita niyang nagkulay kamatis ang mukha ni Aya. When her lips parted, that particular part of his anatomy suddenly became alive again. Lumayo na siya dito at mabilis na pumasok sa banyo bago pa niya masira ang makeup nito. Kahit kailan, wala pa siyang nakikilalang babaeng nakapagparamdam ng ganun sa kanya.
that fuzzy feeling along with that intense desire to make her his. Naisip niya tuloy na kung wala to sa eksena, malamang nagwawala pa rin siya sa kalokohang yun ng lolo niya. Oh well, gagawin niyang gusto ng lolo niya na gawin niya para makabalik siya sa dati niyang mundo. Hindi niya kayang tumagal sa lugar na yon habang nagkukunwari siyang magpapakabait sa samantalahin na niya ang pagkakataon na kakilala siya ng isang interesanting babae. He wanted her alright. Hindi ni ba't ikakaila sa sarili niya yon, so he will make her yes. Then when he got enough of her and finally made his grandfather think he has changed, makakabalik niya siya sa dati niyang mundo, may bonus pa. Am I great? Lutang, yun ang unang beses mula nang magtrabaho si Aya sa Valencia Furnitures na pumasok siya ng ganun ng pakiramdam. Masyado nang maraming nangyari sa loob lamang ng 24 oras. At nang walang napapagod na siyang mairita at malito, kaya hayon at lutang siyang nakaupo sa cubicle niya. At dahil sa araw na yon, ang unang araw ng leave ni Letty at ni Jenna na manina sa designs department ay wala siyang makausap na kaibigan para kahit papano ay mawala ang nararamdaman niya. Naagaw ang atensyon ni Aya ng pagkakaingin ng mga office mates niya habang nakasilip sa opisina ni Mrs. Ramos. Oh my gosh, totoo ba to? Baka na naginip lang ako na nakikita kong hunk na yan sa loob ng opisina ni Mrs. Ramos. Kinikilig na sabi na isang katrabaho niya. Naku, sana totoo. Parang may Diyos na bumaba sa abang opisina natin kung tama tayo ng hinalang magtatrabaho siya rito, sabi ng isa. Pero bakit sa department natin? Sigurado naman pwede na siyang maging executive dahil co-heir naman siya ng kumpanya. Komenta ng isa pa. Gaga, huwag mo nang isipin yan no. Magpasalamat ka na lang sa grasya. Kasunod noon ay hagikikan. Teka, lalabas na siya, patiling sabi naman ng isa. Umatras sa mga ito't nagsipulasa nang bumukas ang pinto ng opisina ng immediate boss nila at lumabas si Brett. Formal ang mukha nito't bahagya pang nakakunot ang noo. Kasunod nito si Mrs. Ramos na iginalang paningin sa paligid at huminto ang tingin sa kanya. Pinigilan ni Aya na mapangiwi dahil parang may idea na siya kung anong susunod na mangyari. Miss Mendez, come here. Tawag sa kanya na may edad na babae. Huminga siya ng malalim at lumapit sa mga to. Naipaliwanag ko na kay Mr. Valencia ang general function ng department natin. Ikaw ang inassign ko para personal na magtitrain sa kanya para magawa niya ng maayos ang trabaho niya. Aasahan kita, Miss Mendez. Anito. Gusto ni Aya na magprotesta, subalit alam niyang wala namang kahantungan yun. Makakukuha pa siya ng atensyon kapag ginawa niya yun. Sinong normal na babaeng tatangging mag-train kay Brett Hart Valencia at magkakaroon ng pagkakataong makasama to? Kapag tumanggi siya, dudumugi siya ng tanong ng mga office mates niya. Kanina nga naulan na siya ng tanong kung bakit magkasama silang dumating at late pa. Sa lahat pa naman ng ayaw ni Aya, sumasagot sa mga personal na tanong mula sa mga taong hindi naman niya sobrang kaklose. Napahinga siya ng malalim. Yes ma'am, sagot na lamang ni Aya at sinulyapan si Brett. Nakatitig ito sa kanya. Nang masalubong niyang mga mata nito ay may nakita siyang kakaibang kislap doon na para bang ang mga naisip itong kalokohang balak nitong gawin. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. She saw the side of his lips twitch. Pagkatapos napamaang siya sa sumunod niyang nakita. He smiled, a sweet and warm smile na unang beses niya nakita mula dito. Sa sobrang init noon, natunaw yata mga internal organs niya. Kasama yatang puso niya. No way. Nasaan na ba si Jenna? Paulit-ulit na tanong ni Aya habang nakatutok ang tingin niya sa entrance ng cafeteria ng kumpanya nila. Lunch break na at sinamantala niya na marami pang ginagawa si Brett para magpunta ng cafeteria, mag-isa at makausap si Jenna. Kailangan niya talaga na mapaglalabasan niya ng mga saloobin niya sa mga oras na yon. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa cellphone niya. Nag-text siya kay Jenna upang tanungin ito kung nasa na to. Isisend na lang niya yon nang may maramdaman siyang papalapit sa kanya. Hindi na niya sinend ang text dahil malamang si Jenna nang lumalapit sa kanya. Mabilis na nagangat siya ng tingin. Tumalon yata ang puso niya sa pagkagulat nang makilala kung sino ngayon ang nasa harap niya. At walang pagdadalang isip na hinatak ang upuang katabi ng kanya at pabagsak na umupo doon. Napaigtad siya nang mabunggo ang mga braso nila. Bakit mo ako iniwanan? You are supposed to be take care of me, right? Aroganting tanong ni Brett na may bahid ng inis. I can't believe I am doing stuff like this. I hate it. Reklamo pa ni Brett. Nalukot ang mukha ni Aya. Ang dali-dali lang ng ginagawa mo no? Nag-encode ka lang? Nagreklamo ka na kaagad.
At bakit parang ang bilis mo? Base sa nakita kong binigay na papel sa'yo ni Mrs. Ramos. Hindi ka pa dapat tapos, aniya rito. Ngumisi to. Oh, that? It seems like unlike you there are lots of good-natured women in your office who willingly took my load of work. Proud pang sabi ni Brett na ikinainit ng ulo ni Aya. Hindi mo dapat binibigay sa ibang trabaho mo. Hindi bang sabi ng lolo mo dapat magtrabaho ka ng mabuti para sa sarili mo? Meaning hindi ka dapat umasa sa ibang tao gaya ng ginagawa mo dati. Sermon niya rito. Mukha namang hindi to apektado dahil hindi na walang pagkakangiti nito. But they were too enthusiastic to help. Who am I to refuse their offer? Come on, Naya, don't give a fuss about everything. Kung may dapat nagre-react ng ganyan, dapat ako yon. I should have been inside my unit at this time, sleeping on my waterbed in an air-conditioned room. Pero nandito ako at ginagawang mga bagay na hindi ko naman dapat ginagawa. Sabi pa ni Brett, hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa speech nito, kundi dahil sa pangbanggit nito sa pangalan niya. Yun ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan. Nang manggaling dito ang pangalan niya ay nagtunog sosyal yon dahil tuwing nagtatagalog ito ay laging may slang. Halatang anak mayaman na bihirang magtagalog. Sa totoo lang ay may prejudice siya sa mga lalaking konyo magsalita. Pero bakit ito'y parang gusto pa rin niyang marinig itong magsalita ng ganoon? Nababaliw na yata siya. Nakatitig pa rin si Aya rito nang marinig niya may tumatawag sa kanya. Napakurap siya at lumingon sa entrada ng cafeteria. Nakita niya si Jenna na papalapit. Ngumiti ito nang magsalubong ang mga tingin nila. Pagkuway bumukas ang pagtataka sa mukha nito nang mapatingin sa lalaking katabi niya. Aya, sorry lita ko. Akala ko nainip ka na mag-isa rito, may kasama ka pala? Bati sa kanya ng kaibigan niya at bumaling kay Brett. Hello, kung tama ang pagkakatanda ko, pinsan ka ni Damon, tama? I think nakita na tayo dati pero hindi ako magtataka kung hindi mo ko matandaan. Nakangiting tanong nito sa lalaki. Ngumiti si Brett. Pero napansin ni Aya na iba yung sangiting binibigay nito sa kanya kanina na nagpatunaw ng mga lamang loob niya. It was a kind to be a professional smile na nakikita niya sa mga celebrity at politiko. In fact, napansin niya na ganun tong ngumiti kahit sa iba, baka naman ganun talaga tong ngunit at namalikmata lang siya kanina. Posible din yun. Yeah, that's me and you are one of these. Fierce woman's friend, I guess. Sabi pa ni Brett na tinuro pa siya. Lumawak ang ngiti ni Jenna at naging mapanudyo. Mali ka nang iniisip sa sitwasyon, Jenna. Mabilis na sansala ni Aya sa iniisip ng kaibigan niya. Umangat ang kilay nito at umupo sa katapat niyang Celia. Bumaling siya kay Brett. Pwede mo ba kaming iwang dalawa? Umangat ang makakapal na kilay nito. Why? Pinanangkita niya ito ng mga mata. Mag-uusap kami, ano pa ba? Ngumiti ito na mapang-inis. Hindi ako aalis dahil alam kong ako ang pag-uusapan niyo. It's okay, if it will come to you, I will not take anything to hear. Sabi pa ni Brett na may mapanood niyong ngiti sa mga labi. Hindi makapaniwalang napatitig na lang si Aya rito. Hindi ba marunong mahiya ang lalaking ito? Magsasalita na sana siya nang bigla itong tumawa na tila aliw na aliw. Lalo siyang napamaang dito. Just kidding. Do you know how funny you look when you're so pissed like me? Nakangising sabi ni Brett at pinisil pang pisngi niya bago tumayo. Pupuntahan ko na muna si Damon. I bet he's still working his workaholic butt in his office. I need to talk to him about this crazy scheme of our grandfather. Paalam ni Brett at umalis na. Wala pa ring masabing napasunod si Aya ng tingin dito hanggang sa makalabas to ng cafeteria patungo sa elevator. Pagkuway napansin niya lahat ng dinadaanan nito'y naglilingunan at napapasunod ng tingin dito. Pero hindi to lumingon kahit isang beses lang hanggang sa bumukas ang elevator. Papasok na ito doon nang bigla itong lumingon. Napatras siya ng masalubong niyang mga mata nito. Hindi gumalaw ang mga labi nito ngunit tila nakita niyang ngumiti ang mga mata nito. Pagkatapos tuloy na itong sumakay ng elevator. He likes you, untag ni Jenna sa kanya na hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa elevator. Napakurap si Aya at lumingon sa kaibigan niyang nakangiti. Nag-init ang mukha niya. Mali ka, gustong-gusto lang niya ako inisin dahil nakasalalay sa akin ng pagkalif ng parusan niya, aniya rito. Umangat ang kilay nito na tila nagtatanong. Inaya niya na muna itong umorder ng lunch bago nagtungo sa pinakadulong lamesa upang walang masyadong makarating sa kanila. Pagkatapos sinabi niya rito lahat, maliban syempre sa pagkakataong hinalikan siya ni Brett. Hindi niya alam, kayang sabihin yun kahit kanino.
Lolo? So sa inyo siya nakatira ngayon. At sobrang coincidence naman nakakilala ng mga magulang mong lolo nila ha? The Prince of High Society? Titira sa lugar ng mga commoners? Wow! Komento ni Jenna. Napabuga si Aya ng hangin. Oo, at ako ang naatasang maging yaya niya, sarkastikong sabi niya. Tumitig sa kanya si Jenna. What? Kunot nung tanong niya. Ngumiti naman ito. Still I think the prince likes you. Git pa rin ito. Pagak siyang tumawa. Bakit mo naman nasabi, Aber? Ultimong mga magulang ko sinasabing hindi ako papatulan ni Brett. Kaya nga lagi akong pinapaasikaso sa kanya dahil buong tiwala ng mga magulang ko na hindi ako pagtatangkaan ng lalaking yun. Ani ang pilit tinatago ang munting pait na naramdaman niya sa sinabi niya. Uminom siya ng juice para alisin niya ng tuluyan. Talaga bang hindi kanya pinagtangkaan kahit isang beses lang? Tanong ni Jana na muntik nang mapasamit sa kanya. Hindi, maras na kaila ni Aya na hindi sinasalubong ang tingin nito. Nangalumbaba to. Pero ibang trato niya sa'yo. Hindi mo ba napansin na iba siyang ngumiti sa'yo kaysa sa akin? Yung ngiti niya sa akin formal na ngiti o mas tamang sabihing fake. Yung sa'yo may halong warmth. Alam ko dahil ganun ako tingnan ni Woody at ganun din tumingin si Damon kay Letty. Paliwanag nito. Hindi si Aya nakasagot at napatingin lang dito. Ibig bang sabihin hindi lamang niya guni-guni ang napansin niya kanina? Napailing siya. Imposible. Malamang umaakto lang siyang mabait para mapatawad siya kagad ng lolo niya at ibalik na sa kanya ang dating buhay niya. Siguro akala ni Brett kapag nireport ko kay Lolo Mel na mabait na siya, ay makakabalik na siya sa dating buhay niya. Giit ni Aya. At ikaw lang ang tinitingnan niya. Aya, iba talagang attitude niya sa'yo. Hindi nga niya tiningnan kahit na sino sa mga empleyadong nakasunod ang tingin sa kanya, no? Napabuntong hininga siya at napasandal. Jenna, yun ay dahil ako lang ang kilala niya rito. Stop it, okay? Malabong iniisip mo. Besides, hindi ko rin siya gusto. Wala lang talaga akong choice dahil humingi ng pabor si Lolo Mel. Sabi ni Aya pero kahit siya ay duda sa sagot niya. Tumahimik naman ito at bahagya pang sumimangot. Bahala ka nga, ingos nito. Ayan ka na naman eh. Napag-usapan na natin dati na bawasan mong pagiging logical mo. Dugtong nito, dinaan na lamang ni Aya sa tawang komento at tinunang atensyon sa pagkain. Iba naman kasi si Brett. Hindi to normal na lalaki kaya logical o hindi ay imposibleng sinasabi ni Jenna. Pagkatapos bigla niyang naalala, hindi pa nga pala kumakain si Brett. Hindi pa rin ito nakakapag-almusal dahil late silang dumating sa opisina kanina. Baka gutom na ito, naipiling niyang ulot na pakunot noo. Bakit ba niya inaalala masyadong lalaking yon? Hindi dapat, mabilis niyang inalis ditong takbos ng isip niya. Walang dahilan para alalahanin niya to. Always remember that, Aya, parang walang problema. Just why in hell do I have to do this? Irritableng bulalas ni Brett, nilingon to ni Aya, nakatalikod to sa kanya at nagkakalkal ng mga folders. Nasa loob sila ng data stockroom ng General Affairs Department. Maraming folder sa harapan ni Brett at binubuklat nito yon. Napabuntong hininga siya. Dahil late tayo, sabi ko sa'yo mahigpit si Mrs. Ramos eh. Pinag-o-overtime niyang mga empleyadong lito kaya hindi maayos ang naging trabaho. At para sabihin ko sa'yo, ito ang unang beses na napag-overtime ako. Dahil yun sa'yo. Sagot ni Aya at binalik ang tingin sa mga folders na dinouble check niya upang masigurong tamang ilalabas nilang folder. Nadudumihan ako, bakit ba nila pinapahanap ang mga luma ng papeles na 10 years ago pa? Reklamo pa rin ni Brett. Napasulyap si Aya muli dito. Mula nang bumalik ito galing sa opisina ng presidente nila ay salubong ng mga kiling ito at madiin ng muka. Hindi na tuloy ito malapitan ng mga empleyadong kaninang umaga lang ay nginingitian pa nito at maayos na hinaharap. Napapaisip tuloy siya kung anong pinag-usapan nito at ng pinsan nito at naging ganun kasama ang mood nito. Pero wala siyang karapatan na magtanong kaya nanahimik na lang siya. Yun lang, mukhang hindi naramdaman ni Mrs. Ramos ang pangit na mood ni Brett dahil bago mag alas 5 sinabi nitong mag-overtime daw silang dalawa. Dahil may mga papeles na kailangan ng Designs Department na dapat nilang hanapin. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.